Part 14. Wala naman nangyaring masama sa amin, ligtas naman kaming nakabalik sa chateau. Hindi ko man nakikita pero alam kong may nakabantay sa amin, ramdam na ramdam ko ang presensya ng mga taong parang nakasunod ang paningin sa amin. Pero kahit pakiramdam ko ligtas na kami, hindi pa rin ako dapat kampante hanggat hindi ako nakarinig ng mensahe muli kay Phantom. Hindi ko inalis ang paningin ko mula kay Kenneth. Hindi ako humiwalay sa kanya. I trembled with fear, not for myself, but for Kenneth. It was a level of terror I had never experienced before. Despite enduring countless perilous missions, this fear gripped me like none other. The thought of harm befalling Kenneth was unbearable. I doubted my ability to cope with such a scenario. Later. Tuldok-tuldok. Rosebud, threat neutralized. It's safe for now. Await Rendave's instructions, narinig kong mensahe ni Phantom sa akin sa earbuds ko. This message would inform me that the danger has been dealt with, and it is safe for now. It signifies that the immediate danger has passed and provides me with guidance on what to do next in the operation. Though I can draw a deep breath, there's no room for complacency. Our foes move like the wind, striking without warning. Each day feels fraught with peril, a constant reminder of imminent danger. Kahit palihim akong nagbabantay sa posibleng panganib, hindi ko pa rin hinayaan ang sarili ko na magpadala sa sugo ng trabaho ko, sinubukan ko pa rin ang mag-enjoy sa bakasyon namin lalo na pagkasama ko si Kenneth. Nagbonding kami masyado ni Kenneth. It's a good thing na medyo dumistansya sa amin ni Kendrick na para bang binigyan niya kami ni Kenneth ng oras para makapag-bonding ng mabuti. At masayang masaya ako, parang nasa harapan ko lahat ng magpapasaya sa akin dahil kay Kenneth. Pagkatapos ng 7 taon, ngayon pa lang ako naging ganito kasaya muli. After a few days, we returned to Manila, and my life returned to normal. Well, normal for me. But I realized that it's not normal anymore dahil may nagbago sa akin. This is not a new feeling pero ngayon mas lalong tumindi ang damdamin ito. I couldn't help but feel a deep longing for Kenneth after just a few days apart. There was an unmistakable void within me, a sense of incompleteness that only his presence could fill. Every moment without him felt like a gentle ache in my heart, a constant reminder of how much I needed him. It wasn't just about the bond we had built during our time together, it was something more profound, soaring that went beyond words. As I sat in my quiet room, I thought about Kenneth. The maternal love I had suppressed for so long surged to the surface, making the distance between us even more unbearable. There was a part of me that yearned to protect him, to hold him close, and to ensure he felt the love that had been hidden in my heart for my child. The thought of him filled me with a mixture of sadness and determination. I needed to be with him, to cure what was broken. Only then could the void within me be truly whole. Ayaw ko pero hindi ko na kaya ang sarili ko, miss ko na si Kenneth, kaya nilakasan ko ang loob ko para kausapin si Kendrick. Attorney Montenegro, may ipapakiusap sana ako sayo. Napaangat ang mukha ni Kendrick sa akin. What is it, Zamera? Kunot noo niyang tanong. I was thinking of visiting Kenneth later. That's okay with you, right? I waited for several minutes for his response. He didn't answer right away and just stared at me intently. I don't know why, but I felt nervous. I was just asking for permission, and I knew he would agree. Isang buntong hininga ang narinig ko sa kanya. Biglang lumamig ang paningin niya sa akin. Nalilito ako, hindi ko siya maintindihan. I'm sorry pero hindi mo na siya pwedeng makita Zamera. Hindi ko hahayaan na mas lalo pa siyang mapalapit sa'yo. I felt a sharp pang of shock and disbelief wash over me. My heart raced, and my mind struggled to comprehend the harsh reality of his words. A mix of hurt and confusion settled in my chest, making it hard to breathe. Why? What do you mean I can't see him? I managed to ask, my voice trembling. I care about Kenneth deeply. I just want to be there for him. You can't do this.
Kendrick's expression hardened, and he took a deep breath before speaking. I don't want you getting attached to my son, Zamera, he said firmly. It's better this way. I need to protect him, and I think it's best if you keep your distance. I stared at Kendrick in disbelief, my heart sinking with every word he said. A wave of sadness and frustration washed over me, making it hard to find my voice. How could he expect me to just walk away from Kenneth? Kendrick, I can't believe you're saying this, I finally replied, my voice barely above a whisper. I care about Kenneth more than you know. I just want to be there for him, to support him. This isn't fair to either of us. Nang init ang bawat sulok ng mga mata ko, as I struggled to understand why he was pushing me away. Tumayo siya, lumapit siya sa akin. Tila nanghina ako dahil sa emosyon na naramdaman ko sa sandaling ito. Kaya wala akong pakialam kung sobrang lapit na niya sa akin. Mahal mo ba si Kenneth, Zamera? Tanong niya, kung alam mo lang kung gaano. Di ba, sinabi mo, na kaya mo sigurong gawin ang lahat para kay Kenneth. Kaya mo bang gawin ang lahat para makasama siya? Can you be straight with me, Kendrick? What do you really want? Just tell me what you want, I said, my voice growing louder despite my weakness. I was too frustrated by the thought of not being able to see Kenneth. I couldn't bear the idea of it. Humakbang siya palapit sa isang closet at may kinuha siya dito na isang folder. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng mesa. Ano yan? Tignan mo. Diyan ang sagot sa dapat mong gawin. Sinunod ko naman ang sinabi niya. Pero sobrang panlalaki ng mga mata ko sa nakita ko sa loob. I felt a surge of anger and disbelief coursing through me as Kendrick laid out his condition. Signing another marriage contract to see Kenneth. It was outrageous and unfair. How could he manipulate such a crucial connection for his own terms? You must be joking, I retorted, my voice trembling with anger. I won't agree to such manipulation. I care deeply about Kenneth. I have a right to be in his life, and you can't use him as a pawn in your games. This isn't right, Kendrick. You can't keep me away from him like this. My hands shook with a mix of fury and frustration, feeling the weight of his unreasonable demand. I'm doing this for Kenneth, Zamera, Kendrick said firmly, his expression unwavering. He needs stability and a mother figure in his life. You mean a lot to him, and I've seen how much he longs for that connection. But I can't risk hurting him again. This is the only way I know to protect him. His voice softened slightly, carrying the weight of his concern for their son. I love him deeply, and I want what's best for him. Please understand, Zamera. I couldn't comprehend Kendrick's reasoning and felt my anger intensify. I can't believe you, Kendrick, I spat out, my voice thick with frustration. You're using Kenneth to manipulate me. How can you claim this is for his sake when you're the one putting conditions on our relationship? Kendrick's face hardened, his resolve unshaken. I understand you're angry, Zamera, but this is the only way I see to ensure Kenneth has the stability and love he needs. If you truly care about him, you'll consider what I'm asking. I don't want to hurt him, and I don't want to hurt you either. But I have to put his well-being first. I felt a wave of fury wash over me, so intense that I clenched my fists to keep from lashing out. The urge to punch Kendrick surged within me, fueled by the sheer injustice of his words. How could he claim to be protecting Kenneth while manipulating both of us like this? You have no right, I hissed, my voice trembling with barely contained rage. This isn't about Kenneth's well-being, it's about control. How can you stand there and pretend you're doing this for him when you're tearing us apart? My whole body shook with the effort of holding back my anger, every fiber of my being rejecting Kendrick's twisted logic. The depth of my frustration and helplessness was overwhelming, and I struggled to keep my emotions in check.
Kinalma ko ang galit na galit kong sarili. Nanlilisik ang titig ko sa kanya. Iyan ang gusto ko Zamera at hindi na mababago ang isip ko. Kumalma ako, fine. He wants this. Okay Kendrick, gusto mo ito, then I have condition to you too. Ano yun? Kuryoso siya. Sabihin mo sa akin ang sekreto ni Carlota. Gusto kong malaman ang sekreto ng ina mo. Okay Kendrick, gusto mo ito, then I have condition to you too. Ano yun? Kuryoso ito. Sabihin mo sa akin ang sekreto ni Carlota. Gusto kong malaman ang sekreto ng ina mo. She was staring intensely at Kendrick. She didn't break her piercing gaze. He had the audacity to give her conditions. If he thought he could fool her, she could certainly do the same to him. It seemed she had no way out. The mere thought of never seeing Kenneth again was unbearable, as if her heart was being repeatedly squeezed. She was powerless against Kendrick's wishes, she had no claim to Kenneth. If Kendrick decided to keep his child from her, he would succeed. The realization that he was blackmailing her only intensified the burning rage in her heart. Ano Kendrick? Bakit hindi ka makapagsalita? Kendrick kept his gaze fixed on Zamera, words eluding him. Could he truly betray his mother by divulging her deepest secret to Zamera? As he stared at her, their shared past flashed before his eyes like scenes from a movie. Flashback. Halos 2 buwan na rin wala siyang balita kay Zamera, pagkatapos ibigay ng mommy niya sa kanya ang annulment paper nilang dalawa. Sa totoo lang, hindi nga niya binibigyan ng atensyon ang annulment nilang dalawa ni Zamera. Ang mommy niya ang kusang nagproseso nito. Hindi ka na pwedeng tumanggi ngayon, kailangan mo nang sumama sa amin mamayang gabi para matutunan mo kung paano makipag-transaction sa mga business partner natin. Habang nagmamaneho siya pauwi, parang sirang plaka ito at pabalik-balik sa isip niya. Mamayang gabi, meron drug transaction ang Serpent Gang, at gusto siyang isama ni The Myth para daw matutunan niya kung paano ang makipag-transaction sa tinatawag nito na mga business partner pero ayaw niya. Ayaw niyang sumama dito, ayaw niyang gumawa ng isang crime. Kaya frustrated siya sa sandaling ito. Nag-aaral nga siya para maging abogado dahil ito lang ang naisip niyang paraan para ipagtanggol ang iba na hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila laban sa kahit anong krimen. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang naisip na paraan para makawala siya mula sa pagmamanipula ni The Myth sa kanya. Kahit pa nalaman niya na hindi naman talaga buntis si Tanya, pinipilit pa rin siya nito na pakasalan ang pamangkin nito dahil ito ang gusto nito. Ayon ni Tanya sa kanya, napipilitan lang din itong magpapanggap dahil sa tulad niya may pinuprotektahan ito. Pero paano niya nalaman na hindi naman talaga totoong buntis si Tanya? Hindi lang niya sinasadyang narinig ang usapan ni The Myth at isa sa pinagkakatiwalaan tauhan nito, gamit pa rin ang malaking screen ng television na nasa opisina nito sa kasino. 2 beses pa talaga niya nakita sa personal si The Myth at halos may takip ang 1/4 ng mukha sa 2 beses na nakita niya ito. Narinig niya ang pagtunog ng cellphone niya. Ayaw sana niyang sagutin ito pero nangungulit ang caller niya. Bakit? Wala sa mood niyang sagot. Someone is waiting for you. Napakunot noo siya sa narinig. Get rid of her immediately, so she won't come back to you. Do this if you don't want to see her dead body the next time you meet. Agad siyang nakaramdam ng kaba sa narinig niya. Agad naman niyang tinapos ang tawag. Mas lalo niyang binilisan ang pagpapatakbo ng kotse niya. Sobrang lakas ng kabang naramdaman niya. Hindi nga siya nagkamali sa inakala niya dahil naabutan niya si Zamera sa labas ng condo unit niya. Miss na niya ito. Kung nasa normal pa lang ang lahat at wala silang dalawa sa panganib, baka niyakap na niya ito pero dapat niyang pigilan ang sarili na gawin ito. Dapat niyang tikisin ang damdamin niya. What are you doing here? Pagalit agad niyang sambit. I thought we already understood each other, Zamera. I don't want to see you again. Ayaw kong magkaroon ng kahit ano pang kaugnayan sa'yo. Didn't you accept the money that mom gave you? So, I don't have any obligations to you anymore. Why are you here again? Kailangan na nitong umalis. Frustrated siya. Napakahirap ng ginagawa niyang ito. Mas lalo siyang na-frustrate ng halos lumuhad na lang ito sa harapan niya sa pagmamakaawa sa kanya na kausapin ito. Pero nagmamatigas siya at kung ano't ano ng masasakit na salita ang sinabi niya dito. Well,
I don't love you anymore. Please, go on with your life. Move on, Zamera. Hindi ko na kayang tumbasan ang pagmamahal mo sa akin. I don't want to hurt you, but you'll only get hurt if you stay with me. I don't love you anymore. I didn't mean to, but my love for you just vanished. You'll find someone better than me. Yung kayang tumbasan ang pagmamahal mo. Meron pang iba na mas nangangailangan sa pagmamahal mo, Zamera. Me, I don't need it. Isa na siguro ito sa pinakamasakit na salitang binitawan niya sa buong buhay niya. Kailangan niya itong sabihin para hindi lang ito mapahamak. Akala niya aalis na ito pero laking mata niya na lang nang may ipinagtapat ito sa kanya. Alam kong hindi mo na ako mahal pero kailangan kita, Kendrick. Kailangan ko lang ng tulong mo. Buntis ako, Kendrick, at ikaw ang ama. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Please. Napaurong siya sa narinig niya dito, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Buntis ito. Nabuntis niya ito muli. Magkakaanak na sila. Aminado siya na nakaramdam siya ng kasiyahan sa narinig niya na muntik na niyang makalimutan ang sitwasyon nilang dalawa. Ang panganib sa buhay nito kung susundin niya ang gusto ng puso niya. Pero nakakita siya ng pulang dot sa damit ni Zamera, sa dibdib na bahagi nito. At alam niyang sa sandaling ito may nakatutok dito na isang baril at ang may hawak ay isang sniper. Kaya kahit masakit, kailangan niya itong saktan ng sobra para umalis na ito. Ayaw niyang may mangyaring masama dito at sa baby nilang dalawa. Get out, Zamera, before I forget you're even a woman. Put an end to this. I don't love you anymore. I owe you nothing. Have some decency and learn from this. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito nang plano siya nitong sampalan. Kaya naman niyang tanggapin ang sampal nito pero kailangan niyang iparamdam dito na galit siya dito. Nanlilisik ang titig niya dito. Okay lang naman sa akin na itakwil mo ako, Kendrick, pero wag mo naman deny na anak mo, ang batang nasa sinapupunan ko. Masakit para sa isang ina na deny ang batang ipinagbubuntis niya sa ama nito. Please sweetie, umalis ka na. Please, iwan mo na ako. Iwan mo na ako dahil wala akong kwenta. Hindi man lamang kita magawang ipaglaban. Hindi man lamang kita magawang protektahan na hindi ka nasasaktan. Napakawalang kwenta ko. Ito ang mga gusto kong sabihin sa kanya pero nanatili lamang ang mga ito sa isip ko. I won't deny that child if that's really mine, pero hindi yan akin, Zamera. Kung hindi ka kayang panindigan ng nakabuntis sa'yo, wag mong ipaako yan sa akin. At wag mo akong pilitin dahil alam kong may lalaki ka. May ebidensya ako na may lalaki ka, wala siyang nagawa nang ipinakita niya dito ang mga picture nito na kasama si Darren nang pumasok ang mga ito sa isang motel. Kahit pa alam niyang hindi naman nagtaksil sa kanya si Zamera. It felt like his heart was being squeezed as he watched Zamera, who was crying while leaving. He could deeply feel her weakness and despair. He knew he had hurt her terribly. And he knew she now hated him. He could see the intense anger in her eyes. The pain she felt was accompanied by rage. May kakilala siyang ni-message niya. Pinasusundan niya si Zamera hanggang sa makasigurado siya sa kaligtasan nito. Pagpasok niya sa condo unit niya. Umiiyak siya habang walang tigil na pinagsusuntok niya ang dingding, wala siyang pakialam kung dumudugo na ang kamao niya. Mas masakit ang naramdaman ng puso niya kaysa naramdaman ng kamao niya. Hindi niya kayang ipaliwanag ang sakit na naramdaman niya. Parang paulit-ulit siyang pinapatay sa torture. Pakiramdam niya napakawalang kwenta niya. Hindi man lamang niya kayang panindigan si Zamera at ang anak nila. Maya-maya lang, nabasa niya ang text message nang inutusan niya para sundan si Zamera. She's in your brother's company. Magiging panatag sana ang loob niya dahil humihingi ito ng tulong kay Denver pero naalala niya na wala pala si Denver. Hindi din nila alam kung nasaan si Denver, umalis lang ito para hilumin ang sugat ng puso nito dahil sa pagkawala ni Hera. Si Hera ay asawa ng half-brother niyang si Draw-Even, pero mahal din ito ni Denver. Wala siyang naisip na pwedeng hinga ng tulog kundi ang mommy niya. Sinabi niya dito ang kalagayan ni Zamera, na buntis ito sa magiging anak nilang dalawa. Nakikiusap siya sa ina niya na ito na muna ang buhala kay Zamera, na sana hindi nito pabayaan si Zamera. Malaki ang tiwala niya sa ina niya. Kung ayaw nito kay Zamera kahit man lamang sa magiging apo nito.
Nangangako naman ang mommy niya sa kanya na tutulungan nito si Zamera at sisiguraduhin nito na hindi mapapahamak ang mag-iina niya. Naging panatag siya sa sinabi ng mommy niya. Don't worry son, kasama ko na ngayon si Zamera. Nasa ligtas na kalagayan siya. Sa ngayon, gawin mo na ang gustong ipagawa ni The Myth. Makakawala ka din sa kanya. Huwag mo nang troublemain ang mag-iina mo. Ako na muna ang bahala sa kanila. Lihim ko silang ipapadala sa ibang bansa para malayo sila sa peligro. Ang sabi ng ina niya sa kanya, naging panatag siya sa sinabi ng ina niya sa kanya. Sumama nga siya sa drug transaction kahit ayaw niya. Naisip din naman niya na pwede niya itong gamitin laban sa mga ito pagdating ng panahon, pero biglang nagkagulo. Muntikan na nga siyang nasawi sa kaguluhan. Kendrick's POV: may mga pulis na dumating, may mga kasamahan Carney na namatay, ang iba naman ay nahuli ng mga pulis. Galit na galit si Phantom, pinaparusahan kaming mga nakatakas. Pilit niya Carney pinapaamin kung sino ang traidor sa grupo. Pinaparusahan niya kami. Napakasakit ng mga latay ng latigo sa katawan ko, pakiramdam ko, para na akong pinapatay sa bawat hampas ng mga ito sa likod ko. Iba't ibang pagpapahirap ang pinagdaanan namin. Minsan, napatanong ako kung anak nga ba talaga ako ni The Myth at nagawa niya akong pahirapan ng ganito. That transaction was huge. But you failed. We lost a lot, The Myth said angrily. Then he approached me. If I find out that you betrayed me, I will kill the woman you love. I will kill her right in front of you. Natakot ako sa sinabi ni The Myth. Kahit galit na galit ako at gusto mong kumawala mula sa grupo, pero hindi ako traidor ng grupo. Iniiwasan kong gawin ang mga bagay na magpapagalit ng sobra kay The Myth dahil sa natatakot ako sa maging kaligtasan ni Zamera. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na hindi ako ang traidor? Hindi ako. Siguraduhin mo lang. Alam mo ang mangyayari sa Zamera mo. Ilang buwan kaming ikinulong, hindi halos pinapakain. Pinaparusahan kami. Ginawa kaming katuwaan ni The Myth pag nababagot siya. Kung ano't ano ang pinapagawa sa amin na para kaming puppet. Pati na ako na sinasabi niyang anak ay pinapahirapan niya ng sobra. Para kaming gagamba na pinaglaban-laban niya pag nababagot siya. Napagtanto ko na may sakit talaga sa pag-iisip si The Myth dahil tuwang-tuwa ito pag may nakita itong nahihirapan. Kendrick. Si Tanya. Anong nangyari sa'yo Kendrick? Anong nangyari sa'yo? Napatulo na ang luha ni Tanya habang nakatingin sa akin. Nasa labas siya ng selda kung saan ako nakakulong. Pagkatapos ng ilang buwan, ngayon lang kami nagkita muli. Sinabi ko sa kanya ang nangyari sa akin. Kahit nahihirapan na akong magsalita, nagawa ko pa rin kwento sa kanya ang mga nangyayari sa akin mula nung nabigo ang malaking drug transaction. Ano? Ang buong akala ko, kasalukuyan kanyang tini-training Kendrick. Akala ko handa na siya para ilipat sa'yo ang pamumuno ng gang. Don't worry, kakausapin ko siya. Mukhang nakikinig si The Myth kay Tanya dahil pagkatapos lang itong kausapin ni Tanya, pinalabas din ako mula sa selda. Pero dinala naman ako sa isang lugar kung saan doon daw ako magsasanay. I can do nothing. I am a captive. Walang makakatulong sa akin kundi ang sarili ko lang. Sa ilang buwan na pagsasanay ko, napuruhan ako ng sobra, napuruhan ang likod ko at halos hindi ako makatayo. Ibinalik ako sa hideout ng Serpent Gang at doon ako ginagamot. Ang sabi ng doktor sa akin, baka daw maging inutil na ako. Baka hindi na ako makalakad dahil sa napuruhan ng skeletal ko. At baka hindi ko na daw mag-alaw ang buong katawan ko. Kung yan lang naman pala ang mangyayari sa kanya. Kung wala na din pala siyang pakinabang sa akin, mas mabuti pang papatayin ko na lang siya. Hindi ko kayang ibuka ang mga mata ko. Pero alam kong si The Myth ang nagsasalita. Alam na alam ko ang boses niya. No Tito, please, wag mo naman gawin to kay Kendrick. Anak niyo siya, umiiyak ang boses ni Tanya. Wag kang manggialam dito Tanya. Hindi ko kailangan ng taong walang pakinabang. At saka hindi ko siya anak. Gagawin ni Carlota ang lahat, may tago lang ang sekreto niya. Hinayaan niya akong lukuhin pati ang anak niya at paniwalain ito na anak ko para sa sekreto niya. Ganyan ka selfish si Carlota. Hindi ko alam kung ano ang maramdaman ko sa narinig ko. Ang ina ko, ang pinagkakatiwalaan kong ina ay ipinagpalit ako sa sekreto nito. Pagkatapos ng ilang linggo, nakausap ko si Tanya. Hindi ko na kaya Kendrick, kailangan nang matapos ang kasamaan ni The Myth.
Hindi ko na kaya ang pinaggagawa niya, ani ni Tanya sa akin. Ano ang gagawin mo, Tanya? Nakahiga pa rin ako sa kama. Imbes na sagutin niya ako, may inilagay siya sa kamay ko na isang USB. Ano ito, Tanya? Diyan nakalagay ang ilang sa ebidensyang nakuha ko laban kay The Myth at sa Serpent Gang. Itago mo yan. Balang araw, magagamit mo yan. Ilang sandali siyang nakatitig sa akin, saka tumulo ang luha niya. Please, magpagaling ka. Hanapin mo si Zamera pag magaling ka na. And tell her I'm sorry. Sana mapatawad pa niya ako, umiiyak na sabi ni Tanya. Pagkatapos itong sabihin ni Tanya, agad siyang umalis. Hindi na siya nakinig sa akin, hindi na rin siya nagpapaliwanag pa. Next thing, I know, ni-raid ang hideout ng Serpent Gang, at nadala ako sa hospital. Walang kasong nasampasagang dahil wala naman nakita sa hideout nila. Para lang itong isang malaking bahay. Halos 2 buwan akong nasa hospital hanggang sa tuluyan akong gumaling. Nang magaling na ako, saka ko palang nalaman ang nangyari kay Tanya. Wala na ito dahil sa isa ito sa mga namatay sa nasunog na pabrika ng Serpent Gang. Mom, kumusta na si Zamera? Sigurado ako na kung tama ang pagkakabilang ko, sigurado akong nanganak na si Zamera. Ano ang anak naming dalawa? Babae o lalaki? Sunod-sunod na tanong ko sa ina ko. Walang ibang pumapasok sa isip ko nang nakausap ko na ang ina ko. Si Zamera at ang anak lang naming dalawa ang nasa isip ko. Handa akong patawarin ang ina ko sa panloloko niya sa akin tungkol sa pagkatao ko kung ginawa nga niya ang sinabi niya sa akin na tinulungan niya si Zamera. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam, Mom? Napalakas ang boses ko. Patawad, anak. Plano ko naman talagang tulungan siya ng mga panahon na yun pero napatulo na ang luha ng ina ko. Pero binigyan ko naman siya ng pera para makapagsimula siya muli. Sigurado akong nasa mabuting kalagayan siya ngayon. Ano? Pinabayaan mo siya. Niloko mo ako. Gusto ko siyang tulungan pero nalaman kong hindi ko siya pwedeng tulungan. Kailangan niyang lumayo sa pamilya natin dahil sisirain niya ang pamilya natin. Sisirain niya ako, Kendrick. Siya ang maging susi para masira ang pamilya natin, para masira ako. Anong ibig mong sabihin? Gulong-gulo na ako, pagalit na ang boses ko. Ano ba talaga ang sekreto mo? Ano ba talaga? I was overwhelmed with frustration and a deep sense of betrayal. The pain she caused me was unbearable. At times, I found myself questioning if she was truly my mother, wondering how she could abandon me to protect her secret. She had left me to fend for myself, and the bitterness of her neglect caught deep. Hindi siya nagsasalita at nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Ako, ano ang sekreto mo? Ano ang kinalaman ni Zamera dito? At bakit mo nasabi na naglisa mo lang akong anak? Bakit, Mom? Bakit? Napataas na ang boses ko. Kendrick, anak, sabihin mo, bakit hindi mo tinulungan si Zamera? Dahil siya ang sisira sa akin. Siya ang susi para mabunyag ang nakatagong sekreto ng nakaraan. Anong nakaraan? Ipaliwanag mo sa akin. Ipaliwanag mo na sa akin. Dahil anak siya ng tunay na Carlota. Napaawang ang labi ko sa narinig. Kasalukuyan ko pang pinuproseso sa utak ko ang sinabi niya. Anong sabi mo? Anak ng tunay na Carlota si Zamera. Anong tunay na Carlota? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kasalanan, Kendrick. Ang tunay mismo na Carlota ang humingi sa akin ng pabor na ito. Sabi niya gusto niyang maging masaya. Sabi niya, gusto na niyang makasama ang tunay na mahal niya. Ano? At ano ako? Kapatid ko ba si Zamera? Hindi mo ba ako anak kaya wala kang pakialam sa akin? Sasabihin ko sa iyo ang sekreto ng ina ko pagkatapos mong pumirma sa marriage contract natin. Ayaw ko. Paano ako makasigurado na pagkatapos kong pumirma, sasabihin mo sa akin ang sekreto ni Carlota? Taas kilay niyang sabi. Alam kong hindi siya nagtitiwala sa akin. Magtiwala ka sa akin. Pangako, Zamera. Wala pa akong pangako na hindi ko tinupad. Napatawa si Zamera sa sinabi ko. Kaya napakunot ang noo ko. Kendrick, nagpapatawa ka yata, matalim na naman ang titig niya sa akin. Hindi mo ba naalala? Marami kang pangako na hindi natupad. At saka magtiwala. Sa pagkaalala ko, isa ka sa mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Ano yan? Aasa pero wag magtiwala.
Tawang-tawa siya pero maya-maya lang, tumulim din ang titig niya sa akin. Napanganga ako sa sinabi niya. Sapol ako sa sinabi niya. Ayaw kong maluko muli ng mga katulad mo Kendrick, kaya dapat gumawa tayo ng agreement. At ako ang masusunod sa kung ano ang nasa agreement nating dalawa. Ayaw kong maluko muli ng mga katulad mo Kendrick, kaya dapat gumawa tayo ng agreement. At ako ang masusunod sa kung ano ang nasa agreement nating dalawa. Napaawang ang labi niya sa sinabi ko. Buong akala ba talaga niya na basta't basta na lang akong makipagkasundo sa kanya? Natuto na ako at hindi ko siya dapat pagkatiwalaan. Alam kong marami akong pangako sa'yo na hindi natupad kaya hirap na sa'yo ang paniwalaan ako. Pero sana isang beses pa Zamera, isang beses pa at pagkatiwalaan mo naman ako muli. Pangako ko, hinding-hindi na kita bibiguin sa pagkakataon ito. Aniya, nakikiusap pati ang mga mata niya sa akin. Napataas lang ang kilay ko. Attorney Montenegro, you can no longer deceive me. You are a liar and cannot be trusted. Remember that. I am not foolish enough to be duped by you again. Reveal Carlota's secret to me, and I will sign our marriage contract. Walang pang-alinlang ang sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam kung ninsulto ko man siya. Deserved niya ang sinabi ko dahil hindi lang siya manloloko, blackmailer din siya. Ang kapal talaga ng mukha. You think you know everything, but you don't. Accusing me of being a liar is easy, but the truth is more complicated. Yes, I made mistakes, but haven't we all? If revealing my mother's secret is what it takes for you to sign the marriage contract, then so be it. But remember, trust isn't built on threats and ultimatums. Don't you dare try to twist this, Kendrick. Your mistakes were betrayals, plain and simple. Stop acting like the victim here. I know your mother, Carlota, had a hand in our separation, and I deserve to know why she was so determined to keep me out of your family. Tell me her secret, or this contract will never be signed. No more games, no more lies na ikuyom ko ang kamao ko. Nagpupuyos ang kalooban ko sa maintinding galit ko sa kanya. Alright, Zamera, you want the truth. I'll tell you, but it's not as simple as you think. This secret isn't just mine to reveal, it involves my mother, too. Carlota and I will tell you everything together. It's complicated, and you deserve to hear it from both of us. Nakikiusap ako. Magtiwala ka sa akin. Sabay natin haharapin ang mami ko. Hindi. Gusto ko ngayon muna sabihin sa akin, pamimilit ko sa kanya. Gustong-gusto ko nang malaman ang sekreto ni Carlota. Pakiramdam ko, kinalaman sa pagkatao ko ang sekreto ni Carlota. Nakatitig muna siya sa akin sa kaisang buntong hininga ang pinakawalan niya. Pag-uusapan muna natin ang tungkol sa agreement natin. Niloloko mo ba ako, attorney? Kendrick Montenegro. Gusto ko nang malaman ngayon din. Please Zamera, sasabihin ko din naman sa'yo kaya lang dapat pag-usapan muna natin ang tungkol sa agreement. Hindi ko kasi alam kung ano ang maging kahantungan ng sekreto ng ina ko, kailangan kong makasigurado na hindi ka na mawawala sa akin. Matalim ang titig ko sa kanya. Please. Fine, Kendrick. Pero wag mo akong lalikuan, hindi na ako ang dating Zamera. Madiin kong sabi sa kanya. Hindi siya tumugon sa sinabi ko. Sandaling katahimikan muna ang namayani sa aming dalawa. Magsimula ka na, ano ba ang mga gusto mo sa pagsasama natin? Isa lang naman ang gusto ko sa pagsasama nating dalawa. Napataas ang kilay ko. Matalim ko muna siya tinatitigan bago ako magsalita. Ang una, gusto kong sabihin mo sa akin pagkatapos kong permahan ang marriage contract natin kung ano ang sekreto ng ina mo. Pag hindi mo yan gagawin, mapawang bisa ang kasal nating dalawa. At pwede ko pa rin bisitahin si Kenneth panimula ko. Napaawang ang labi niya. Anong akala niya? Dapat akong makasigurado na malalaman ko ngayon ang sekreto ni Carlota. Time is gold at parang nauubusan na ako nito. Secondly, I want to have the same rights as Kenneth's mother. Whatever rights a real mother has over Kenneth, I want the same for myself. You're a lawyer. You can definitely find a way to make that happen, right? And I believe you understand what I mean.
I want to be Kenneth's real mother. Walang problema, Zamera, nakangiti niyang sabi. Napataas na naman ang kilay ko. Hindi man lamang siya nabahala sa kondisyon kong ito. Ang kondisyon kong ito ay related sa hal kong kondisyon. At ang pangatlo kong kondisyon ay 1 taon lang tayong magsasama. Pagkatapos ng 1 taon, maghihiwalay din tayo muli. I am no longer afraid of his threats to take Kenneth away from me. Because I now have rights over Kenneth like a real mother. For a year, I will do nothing else but win Kenneth's heart until he prefers to be with me rather than Kendrick, because I plan to take Kenneth to another country. What? Laking mata niyang sabi. That's unfair, Zamera. Unfair. Binato ko siya ng masamang tingin. How is that unfair to you, Kendrick? Even staying with your wife for just a day is already unfair to me after what happened our marriage. Only a crazy woman would agree to be with a man who once shattered her heart and destroyed her dreams. But I have no choice, I want to be with Kenneth. I am not the one being unfair. It's you, Kendrick. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Fine. Are you done? Tanong niya. Ilagay mo din na pwede akong magdagdag pa pag may maisip ako. Ano? Laking mata siya. Take it or leave it, Kendrick. Fine, Zamera, ngumisi siya, kaya napakunot ang noo ko na napatingin sa kanya. Isa lang naman ang kondisyon ko sa agreement nating dalawa. I want you to do your job as my wife. May obligasyon ka sa akin at gusto kong tugunan mo ito. Anong ibig mong sabihin? Lalaki ako at may mga pangangailangan, gusto kong tugunan mo ang pangangailangan ko na yon. Napaawang ang labi ko. Kasalukuyan pinuproseso ng utak ko ang sinabi niya. Saka ko nakuyam ang kamao ko. Ayaw ko, Kendrick, pagalit ang boses ko. Kahit halik ayaw kong gawin mo yan sa akin. Subukan mo lang Kendrick Montenegro, talagang sesamain ka sa akin. That's unfair, Zamera, hindi ako nagrereklamo sa mga kondisyon mo. Yan lang ang tanging kondisyon ko. Marahas akong napabuntog hininga. Napaisip ako ng malalim. Fine. Ano ngayon? Hindi naman ako apektado sa kanya. Ipaparamdam ko sa kanya na para lamang siyang nakipag-S** sa bato. Hindi ako apektado sa kanya. Sa gagawin ko, mas lalo lang siyang main salto. Okay, Attorney Montenegro. Wish granted, casual kung sabi. Sandaling napaawang ang labi niya. Tila hindi makapaniwala na pumayag ako. Napangiti din siya sa kalaunan. I can't wait. I can't wait to ravish you, Zamera. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Pero hindi na ako nagkomento. Kuyom na kuyom talaga ang kamao ko at wala akong ibang gustong gawin kundi ang suntukin siya. Sobrang pagpigil ko lang sa sarili ko. Ginawa din naman niya agad ang agreement paper naming dalawa para may pirmahan namin. Pagkatapos lang ng ilang minuto tapos na siya nito. Gusto kong may notaryo ito, Kendrick, ani ko. Don't worry. Magpapanotaryo ako mamaya kay Nick Olo. Mabuti naman, taas kilay kong sabi. Nagkapirmahan kaming dalawa. Pagkatapos namin pirmahan ang agreement paper naming dalawa, pinirmahan naman niya ang marriage contract naming dalawa. Now, Zamera, it's your turn to sign our marriage contract. I can't wait to make you officially mine again. My wife. Ngumisi siya. Iniabot niya sa akin ang papel at isang ballpen. Matalim ang tingin ko sa kanya bago ako napatingin sa papel na magkukulong na naman sa akin sa buweset na si Kendrick Montenegro. Nanalo siya ngayon pero hindi ko siya bibigyan ng satisfaction. I will make this for my own convenience. Hindi siya sasaya sa ginawa niyang ito. I signed right away the marriage contract. Now Kendrick, napatigil ako sa pagsasalita nang biglang niyang tinawid ang pagitan ng labi naming dalawa. Sobrang nanlaki ang mga mata ko. Agad nabuhay ang matinding galit ko. Sandali lang naman ang halik niya. Itatas ko na sana ang kamay ko para sampilan siya ng, "You may kiss the bride, Zamera. Remember, you are my wife now." Nakangiti niyang sabi. Napakalma ako sa sarili ko. Matalim ang titig ko sa kanya. Now, Kendrick, it's your turn. Sabihin mo sa akin kung ano ang sekreto ng ina mong kampa ng kadiliman, pagalit kong sabi. Hinanda muna niya ang sarili, saka siya nagsalita na nagpalaki ng mga mata ko. Buweset. Ano bang gagawin mo sa akin, babae ka? Bitawan mo ako, nagpupumiglas si Carlota pero hinayla ko talaga siya papasok sa kotse ko.
Nakaabang ako sa kanya sa labas ng kasino kung saan siya madalas pumupunta sa gabi. Pagdating namin sa kotse ko, binitawan ko siya. Walang hiya ka talaga babae. Ano bang kailangan mo sa akin? Ha? Nanlilisik ang titig niya sa akin. Binuksan ko ang pinto ng kotse saka ako galit na napatingin sa kanya. Pumasok ka sa loob, photos kung sabi sa kanya, galit ang boses ko. At sino ka para utusan ako? Anak ako ng babaeng inagawan mo ng katauhan. Walang pang-alinlangan kung sabi sa kanya. Napaawang ang labi niya sa sinabi ko. Kitang-kita ko rin ang paglitay ng pagkabahala sa mga mata niya. Ramdam ko ang sunod-sunod na paglanghap niya ng hangin dahil parang kinakapos siya ng paghinga. Kinalma niya ang sarili niya. Ano ba yung pinagsasabi mo? Baliw ka na ba? Kung ano't ano ang mga pinagsasabi mo. Talaga Carlota, hindi ka talaga aamin sa ginawa mong kasalanan. Talagang paninindigan mo ang pagiging impostor mo. Walang hiya ka. Ewan ko sa'yo. Maghanap ka ng kasing baliw mo para kausapin mo. Diyan ka na nga, tumalikod siya para iwan na ako. Sige umalis ka Carlota, nipaurong siya nang naramdaman siguro niya ang malamig na bagay sa batok niya. Wala akong pakialam kahit labag itong ginagawa ko. Gagawin ko ang lahat, aamin lang siya sa akin. Ano yang itinutok mo sa akin? Tanong niya, tila nanginginig pa. Bakit hindi mo subukan humarap at nang malaman mo Carlota? Buweset ka talagang babae kal irereklamo kita. Ipapakulong kita. Ipapakulong. Tandaan mo hawak kita sa leeg Carlota. Baka ikaw pa ang aipakulong ko. Maya-maya lang, unting-unti siyang lumingon at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang nakita niya kung ano ang itinutok ko sa kanya. Walang iba kundi ang baril ko. Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ba ako? Pagalit niyang tanong kahit pa kinakabahan siya. Ramdam na ramdam ko ito. Sumakay ka na sa kotse ko. Sumakay ka na sa kotse ko ngayon din Carlota. Kung akala mo na magtatagumpay ka. Pues, nagkakamali ka, Zamera. Hindi ka magtatagumpay sa masamang plano mo sa akin. Dami mong Saturday, sumakay ka na. Galit na galit ang tinig ko, naiirita na ako sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang sumakay sa kotse ko. Nang nakapasok na siya, sumakay din ako at pinatakbo ko na ang kotse ko. Sana mo ba ako dadalhin, ha? Buweset ka. Galit niyang tanong sa akin. Tumahimik ka Carlota, baka makalimutan ko pa na ina ka ng asawa ko. Hindi ko mapigilan sambit para mas lalo siyang ma-stress. Alam kong ayaw na ayaw niya sa akin kaya alam kong ikakainis niya ng sobra ang katotohanan na asawa ko muli ang anak niya. Asawa mo, nagpapatawa ka ba? Ang lakas ng loob mo na tawagin asawa ang anak ko, para sabihin ko sa'yo, siniguro ni Kendrick na mapawalang bisa ang kasal niyong dalawa. Humigpit ang hawak ko sa steering wheel. Walang hiya na Kendrick. Gago. Napakalakas ng loob para i-trap ako muli sa isang kasal pero ginawa pala nito ang lahat para tuluyang mapawalang bisa ang kasal naming dalawa. Pues, asawa ko na siya ngayon. Pinilit niya ako na pakasalan siya kapalit ng sekreto mo Carlota. Hindi totoo yang sinabi mo. Hindi yan magagawa ni Kendrick sa akin. Hindi. Pasigaw niyang sabi. Pues, ginawa na niya Carlota. Sa tingin mo paano ko nalaman ang sekreto mo? Nagsisinunggaling ka lang. Hindi yan magagawa sa akin ni Kendrick. Hindi. Mas lalong tumindi ang frustration ko sa kanya kaya pabigla kong nahinto ang kotse. Hindi niya napaghandaan ang gagawin ko kaya sumubsob ang mukha niya sa dashboard ng kotse. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Galit na tanong niya nang nakabawi na siya. Dumudugo ang ilong niya. Panasan mo ang dumudugo mong ilong, Carlota o sino ka ba talaga? Ani ko, sabay bato ko ng tisyo sa kandanggan niya. Ginawa naman niya ang sinabi ko. Pagkatapos niyang panasan ang ilong niya, nanlilisik naman ang titig niya sa akin. Okay, talagang namimilit ka, gusto mo talagang malaman ang totoo. Pues, sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo lahat. Nanlilisik ang titig ko sa kanya. Fine. Hindi nga ako ang totoong Carlota. Pero hindi ko kasalanan. Kasalanan ng tunay na Carlota ang lahat ng ito. Ang ina mo ang may kasalanan kung bakit naging si Carlota ako. Kasalanan niya lahat dahil malandi siya. Hindi ko man kilala ang tunay kong ina pero nasaktan ako sa sinabi niya tungkol dito. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko at nasample ko siya. Walang hiya ka. Bakit mo ako sinampal? Wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan ang ina ko.
Isang salita pa Carlota at nanginginsulto sa ina ko at hindi lang sampal ang gagawin ko sa'yo. Hindi ko iniinsulto ang ina mo, sinasabi ko lang ang totoo sa'yo. Matalim ang titig niya sa akin, sinalubong ko din ang matalim niyang titig. Nagkasukatan kami ng titig, kasalanan naman talaga ng ina mo. Wala akong ginawa kundi ang maging sunod sonyeran sa kanya. Ibinigay niya sa akin ang katauhan niya. Hindi ko kasalanan kung bakit ako na si Carlota Morales, ang ina mo mismo ang humiling sa akin na maging si Carlota. She paused, na para bang hinahabol niya ang paghinga niya. Nang medyo kalmado na siya na mismo ang nagkwento sa kung ano ang nangyari. Assistant ako ng totoong Carlota, marami ang pagkakatulad naming dalawa na parang magkapatid na kami. Sa tangkad, sa pangangatawan, sa balat at pati na nga boses namin. Hindi na masaya si Carlota sa asawa niya na si Martin Montenegro. Sobrang possessive nito pero kabi-kabila naman ang babae. Hindi naman talaga niya mahal si Martin, napipilitan lang siya na pakasalan ito dahil sa negosyo, malaki din ang naging utang ng mga magulang niya kay Martin. Hindi niya natutunan mahalin si Martin dahil sa hindi ito naging mabuting asawa sa kanya, maliban pa dito, may ibang mahal din siya. Hindi ko kilala ang lalaking mahal niya pero sigurado ako na ang ama mo ang tinutukoy niya, simula niya at nakikinig lang ako sa kanya. Sinabi niya sa akin, hiniling niya sa akin na akitin ko si Martin. May gusto ako kay Martin kaya nung una lang ako tumanggi dahil kalaunan, pumayag din ako sa gusto niya. Nagkaroon kami ng relasyon ni Martin, buong akala ko mahal na niya ako at nagtagumpay na kaming dalawa ni Carlota pero hindi pa pala. Sa kabila ng katotohanan na nabuntis ako ni Martin, ayaw niya pa rin hiwalayan si Carlota. Sinabihan pa niya ako na ipalaglag ipinagbubuntis ko. Si Kendrick ang ipinagbubuntis ko nung. Habang si Carlota naman, napag-alaman niya na lumala ang problema niya sa puso, sinabihan siya ng doktor na hindi na magtatagal ang buhay niya. Hiniling niya sa akin na magpapanggap bilang siya, dahil gusto niyang makasama ang tunay na lalaking mahal niya, gusto niyang magiging masaya, gusto niyang makalaya mula sa manipulasyon ng mga magulang niya, lalo pat hindi na rin naman siya magtatagal sa mundo. Malaki ang respeto ko kay Ma'am Carlota, malaki ang naitulong niya sa pamilya ko. At aminado ako na gusto ko din maging siya. Pumayag ako. Dinala niya ako sa kakilala niyang plastic surgeon. Pagkatapos lang ng isang buwan, bumalik ako bilang si Carlota. Kaya hindi ko kasalanan. Hindi ko kasalanan kung bakit naging si Carlota man ako ngayon. Akala mo ba madali sa akin ang pagiging Carlota, pinaghirapan ko lahat. Ginawa ko ang lahat para maging maayos ang pagsasama naming dalawa ni Martin kahit paulit-ulit niya akong sinasaktan. Pinaghirapan ko lahat at hindi ako papayag na sisirain mo lang ito. Hindi ako papayag na mawala lang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya itago mo itong nalalaman mo kung ayaw, ano? Akala mo ba kayang-kaya mo pa rin akong takutin? At buong akala mo ba talaga ako ang masisira pag ipagkalat mo ito? Ang ina mo ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na sinampal ko siya muli. Walang hiya ka. Hindi mo ba matanggap na isang malandi ang ina mo? Nakasalanan niyang lahat ng ito. Ikaw na rin ang nagsabi na gusto mong maging siya. Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo Carlota? Ano? Pagalit kong tanong sa kanya. Wala akong ginawa sa ina mo. Nagsasabi ako ng totoo. My chest felt heavy from what I had heard from her. I started my car again, planning to return her to where I had picked her up. I admit that I'm having a hard time accepting what I heard from her, and I don't know what to do with what I now know. I need to think carefully about what to do now that I know Carlota's secret. It's not just her reputation at stake here, but my parents as well. Even though my parents are dead, I won't allow anyone to tarnish their names. I don't know if Carlota is telling the truth, so I shouldn't make any rash decisions. I need to think this through carefully. Ngayon napagtanto mo na Zamera na hindi mo magagamit laban sa akin ang sekreto ko. Pag gagamitin mo ito laban sa akin, hindi lang ako ang masisira pati na mga magulang mo. Kaya kung ako pa sayo, mas mabuti kung manahimik ka na lang. Aniya, bago siya lumabas mula sa kotse ko. Tandaan mo Carlota, hindi ako titigil hanggat hindi kita mapabagsak. Malalaman ko rin kung ano ang tunay na ikinatakot mo kaya ayaw mong lumabas ang sekreto mo. Sisirain ko ang buhay mo.
Tandaan mo yan. Ani ko at nanlilisik ang titig ko sa kanya. Kitang-kita ko ang paglitay ng takot sa mga mata niya. Alam kong may kinatatakutan siya. Putlang-putla nga siyang nakatingin sa akin. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin noon, Carlota. Pinatay mo ang ipinagbubuntis ko noon. Pinainom mo ako ng isang tina para mamatay ang batang nasa sinapupunan ko. Ano bang pinagsasabi mo, Zamera? Wala akong ginawa sa iyo noon. Ang tina ibinigay ko sa iyo noon ay para mas maging malusog ang batang nasa sinapupunan mo. Hindi ko alam yang ibinibintang mo sa akin, Zamera. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Hindi ko pinatay ang ipinagbubuntis mo noon.